Ayan. Hello, mic test, check. Hello, mic test check. Ayun. Hello, mic test check. Hello, mic test check. Oops. Ayan. Salamat sa Diyos. Ganyan po talaga kapag live, merong mga technical difficulties. Wow! Diba? Nangyayari po talaga yan, pero ang good news, okay na po sound natin. Tama ba? Double check ulit. Natin. Ayan. Ako. Napakabuti po ng Diyos at magandang umaga po sa inyong lahat. Day 11 na po ng ating daily devotion at nawa ay kayo ay nasa magandang kalalagayan, masaya, kasama ang Panginoon. Samahan niyo po ako dito po sa ating devotion ngayong umaga. Ayan, naihatid na ba? Ay, wala palang pasok ngayon, Sabado. Kaya, sana po ay makatutok kayo. Kung hindi man po, ay okay lang. I-share nyo lamang po ito. At gawin yung radyo or gawin po ninyong, pwede naman mamaya after po. May replay naman po ito. Any time of the day, any time of the week, the month. At nandyan lang po yan sa God Loves You Movement Facebook page. Paki-follow na lang din po tayo para nang sa ganun ay ma-notify po kayo every time tayo ay merong daily devotion at merong mga activities. Kasi marami pa po tayong gagawin dito sa God Loves You Movement. Ayan, so welcome po sa mga nanonood dyan sa aking personal account. Naka-cross post po tayo, kaya naman napapanood nyo din to ng live dito po sa atin pong personal account. So, ang atin pong devotion for today. Thank you, Lord, sa maganda na namang mensaheng ihatid mo sa amin ngayong araw. Kunin po natin ito sa Revelation 4 verse 11. Sabi po dito, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being." Sa Tagalog po, pahayag, ano ba tawag doon? 4, versikulo 11 or 11, and labing isa. Yun po sa Tagalog, no? Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan, at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Manalangin po tayo. Maraming salamat po muli, O Diyos, sa isa na namang araw na muli mo kaming ginising, muli mo kaming binigyan ng pagkakataong makapagpuri sa iyo, makapagpasalamat sa pamamagitan ng devotion na ito, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po sa pagmamahal, sa pag-iingat. Salamat, O Diyos. Kami po'y patuloy mong binibigyan ng kalakasan upang makasama ka pa sa bawat pagdilat ng aming mga mata. Maraming salamat sa aking pamilya. Maraming salamat po, Diyos, sa buhay na walang hanggan. Salamat po. Samahan mo kami, O Diyos, sa devotion namin na ito. At ikaw pong mangusap, ikaw pong manguna, ikaw pong makita, ikaw pong maitanghal. Ikaw pong magsalita para sa lahat ng mga manonood, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon, na may kababaang loob. At manguna ka. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Good morning po muli sa inyo. Ang atin pong devotion ay kinuha natin sa Revelation 4 verse 11. Ulitin po natin, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and love their being." Created and have their being. Sa Tagalog, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tanggapin ng papuri, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Wow, napakasarap naman pakinggan nun, no? Talagang, lalo na sa ganitong pagdilat ng mga mata natin, ito po talagang dapat natin gawin. Ang bigyan ng papuri at pasasalamat at ang ating Diyos. Ano pa man ang pakiramdam mo ngayon, papurihan natin ang Diyos, parangalan natin,
glorify natin siya, i-honor natin siya sa buhay natin, lalo na tayong mga believers. Diba? Kasi ito na yung buhay natin talaga eh. Kundi ang magpuri at magpasalamat sa Diyos na buhay. Dahil alam na alam natin buhay ang ating Diyos. At siya ay, ano tawag dito? He is worthy of our praise, sabi nga. Kanino pa ba natin iaalay mga papuring yan? Hindi ba kundi para sa Panginoon. Sabi niya, we have a powerful Creator. But it's easy to forget how magnificent He is. Na-experience niyo din po ba yun? Na kahit na we live in a world filled of His miracles, parang alam naman natin ang Diyos ay nandito sa buhay natin. At yung mga milagro nangyayari sa buhay natin ay lahat ito dahil sa Panginoon. But it's common to become desensitized to the wonder of it all. All things, pag sinabing all things, diba sabi dito sa ating pinag-aaralan, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things. Nilalang ng Diyos ang lahat at kasama ako sa mga nilalang ng Diyos. Kaya lang minsan yung nakakalimutan natin, di ba? Sa araw-araw ng buhay natin, na sobra tayong nabibisi, ang dami natin mga ginagawa, trabaho, pamilya, business, di ba? Lahat yan, kinakabisihan natin. Kaya minsan nakakalimutan natin i-honor at i-glorify si Lord. Kaya minsan, pati yung paggising natin sa umaga, pagdilat ng mga mata natin, pag nag-alarm na, di ba para kang, anong tawag dito, yung nagulat na bigla kang bumalikwas, tapos tumayo ka, bumangon ka, hinawakan mo yung cellphone mo, pinatay mo yung alarm, and then dumiretso ka na sa labas ng kwarto mo at dumiretso ka na sa CR, naligo ka na, nagmamadali ka kasi meron ka pang trabaho, may oras ka para sa trabaho. Kaya naman, saka mamadali natin, bibihis tayo, papasok tayo sa trabaho, pagdating sa trabaho, nagmamadali rin tayo kasi baka na-traffic ka pa, ang dami mo pang mga backlogs, ang dami mong dapat tapusin for that day. So, ang lahat ng isip mo nakafocus doon sa mga gagawin mo. At pagdating sa trabaho, alam mo yun, parang nagsisimula pa lang ang araw ay hirap na hirap ka na, parang pagod ka na. Dahil sa dami at tambak ng gagawin mo. So, kaya naman yung buong maghapon mo sa trabaho, super busy ka. Siyempre, intindihin mo hindi lang yung trabaho, pati yung pamilya. And then, pag tumungtong ang alas 5, hanggang alas 5 lang ang trabaho mo, kung walang OT, uuwi ka na. Pagdating sa pamilya, sa bahay, busy ka pa rin. Kasi kung ikaw ay nanay, sigurado pagdating mo, magluluto ka pa. Magliligpit ka pa ng kalat ng mga anak. Mag-aasikaso ka pa para sa assignment ng mga anak. At pagkatapos mo niyan, ayusin mo pa yung mga kailangan mong dalhin bukas, yung project ng anak, na hanggang sa sobrang pagod na ng katawan mo, hihiga ka na. At ikaw ay mapapapikit, tulog ka na. Nakita natin kung gaano ka-busy ang ating buong maghapon. Nakita natin kung gaanong hindi naman lang naisingit yung oras para sa Panginoon. Kasi para makapagpuri tayo sa Diyos at maibigay natin yung buo nating oras at pagmamahal sa Kanya, kailangan mahal natin ang Diyos. Sabi nga po dito sa Mark, yan, gusto ko lang i-share sa inyo itong nabasa ko dito sa Mark 12 verse 30. Sabi dito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Kasi kapag mahal natin ang Diyos ng buong puso, buong pagmamahal, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas, talaga pong pagdilat ng mata mo, magdadasal ka kagad eh. Kahit anong busy mo, hindi mo hahayaan na mawalan ka ng oras for the Lord. Maaring yung mga kinuwento ko sa inyo kanina, yan ang mundo.
Pero kapag believer ka na, iba na ang mundo mo. Bigyan mo na ng oras si Lord. Kung sa tingin mo sa ganitong oras ka nagigising, nalilate ka, hindi agahan mo yung alarm mo, Ate Mams, anong oras na ako natulog kagabi? So tingnan natin, bakit ka nga ba late natulog kagabi? Baka naman pwedeng hindi ka ganung oras natulog, kaya lang nakatulog ka dahil, alam mo, may ginawa kang ibang bagay na maaaring hindi naman kailangan, baka pwede ka matulog na maaga. Ngayon, kung ikaw naman ay talagang nag-OT, dahil sabi mo, nag-OT ako, Ate Mabs, kaya hindi ako makagising ng maaga. Alam niyo po, kapag sabi ko nga, lahat ng ginagawa natin ay inialay natin sa Panginoon, walang magiging dahilan para hindi makapagpuri sa Diyos. Diba? Kahit ikaw ay, kasi hindi mo mararamdaman yung pagod at hindi mo mararamdaman yung puyat kahit ikaw ay busy kapag alam mo kung sino ang pinaglilingkuran mo, kung sino ang Diyos na nagbibigay ng lakas sa iyo, kung bakit kaya mo gawing maging busy sa lahat ng ginagawa mo. Kasi sa totoo lang, kaya ka naging busy sa ginagawa mo, binigyan ka ng Diyos ng kalakasan. So sana ma-acknowledge natin ng Diyos dyan sa kalakasang ibinigay niya sa iyo, kung bakit ka nakakapagtrabaho, nakakakilos ng normal, malakas ka, wala kang karamdaman. Wow, iba yon, di ba? Kasi balik natin yung papurit pa sa salamat sa Diyos kasi meron kang kalakasang ginagamit mo para makapagtrabaho ka, para makapag-alaga ka sa iyong mga anak. Sabi nga dito, di ba, love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. Sabi, God doesn't want a part of your life. Ayaw ng Diyos ng barya-barya. Alam mo yun, ayaw ng Diyos ng konting oras lang. Ayaw ng Diyos yung konting parte ng buhay mo lang ibibigay mo sa Kanya. He asks for all your heart. Kaya nga all, lahat. Wala kang ititira. Ibigay mo ang lahat. All your soul, all your mind, and all your strength. Lahat ng lakas mo. Lahat ng isip mo, kaluluwa, puso mo, pagmamahal mo, ibigay mo lahat sa Diyos. Kasi maniniwala ka pag ginawa mo yon, magugulat ka na, Lord, kahit anong busy ko, grabe, nagagawa ko pa rin makapagpuri sa'yo. Nagagawa ko pa rin magdasal, magkaroon ng prayer time sa'yo, magpuri paggising ko sa umaga, magpuri kahit at the middle of my job, magpuri at the middle of my activities in life, magpuri bago matulog, magpuri sa lahat ng ginagawa ko. Ikakagulat mo yun kasi lalo na tayong mga believers, kilala na natin ang ating Diyos. Alam natin kung sino siya sa buhay natin. Kaya naman huwag natin sayangin yung pagkakataon na makapagpuri tayo sa Kanya, mag-glorify natin siya moment by moment ng ating buhay. God is not interested in half-hearted commitment. Partial obedience, alam mo yung konting pagsunod, yung hindi buo. And the leftovers of your time and money, ayaw ng Diyos nun. Yung mga tira-tira nating oras at pera na ibibigay natin sa Kanya. Kasi marami nga tayong, minsan, analyze din natin yung sarili natin. Na parang ang dami naman natin inuubos na oras sa mga ibang bagay na hindi naman kailangan talaga. Pero sabi nga, bakit doon ibibigay natin yung mga oras na yun? Sample natin, panonood ng TV, Netflix, pag-spend ng oras sa mga bagay na hindi naman maka-Diyos or hindi makakapag-glorify sa Lord, pero inuubos natin yung oras natin doon sa games na halos naubos yung oras mo. Minsan isipin mo, ilang oras kaya akong nanood nito? Ilang oras kaya ako nagstay sa ganito? Tapos, pagdating mo ng time na matutulog ka na, diretso tulog. Nakalimutan mo magpasalamat sa Diyos na naglikha sa iyo. Sa Diyos na nagbigay ng pagpapalang meron ka ngayon. Sa kalakasang meron ka ngayon, nakalimutan mong magpasalamat. Tulog ka kagad. And then pagdilat ng mata mo, nagmamadali ka kasi kailangan mo nang pumasok sa trabaho, sa eskwela, baka malate ka na. Nakalimutan mo uli na magpuri sa Diyos at magpasalamat na, Lord, nagising ako, thank you. Alam mo po ba yung simpleng pagpapasalamat ay isang paraan ng pagpupuri sa Diyos?
Tinuturuan tayo ng Diyos ngayon na pahalagahan natin yung oras natin para sa Kanya na makapagpuri, makapagbigay ng gloria sa Panginoon. Kasi, para saan ba itong buhay natin? Tayo po ay nilalang ng Diyos to worship Him. Sa totoo lang, marami lang tayong nasasayang na panahon at oras dahil sa hindi natin nagagamit ito ng tama kung paano tayo nilalang ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay ibigay natin yung buong puso. Sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength. Sabi sa Mark 12:30. At sabi dun sa ating pinag-uusapan ngayon sa Revelation 4, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. Grabe, no? Nilikha tayo ng Diyos. Walang iba kung hindi papurihan siya. God is pleased when our worship is accurate. Yung hindi lang natin siya iniisip kung hindi, sabi dito, worship must be based on the truth of scriptures, not on our opinions about God. Hindi yung ano lang iniisip mo about the Lord, kailangan nakabase po yan sa kanyang salita. Kung paano natin siya nakilala sa pamamagitan ng Biblia. Kung paano natin siya tinanggap bilang Diyos at tunay na tagapagligtas. Doon niya tayo gustong magpuri sa Kanya. Kasi kapag nasa iyo na si Kristo, talagang siya na po yung inuna mo sa buhay mo. Siya na talaga eh. Alam mo yung magiging habit mo ng araw-araw, ganun yung gagawin mo. Yung parang kulang ang buhay mo kapag hindi ka nakapagpuri sa Diyos. Sa totoo lang po, yung pagising sa umaga, hindi naman kailangan ibigay mo yung halos 1 oras, 3 oras para sa Panginoon, di ba? Importante. Find time na kahit konti oras ay makapakinig ka, makapagdasal ka, makapagbasa ka ng Bible. And then before ka matulog, I suggest mas mainam na ang huling pinanonood mo o huling pinakikinggan o huling binabasa mo bago pumikit sa pagtulog yung mga mata mo, dapat it's all about God. Kasi ang sarap ng tulog, promise ako. Naniniwala po ako dyan, matagal ko nang tinuturo yan. Na huwag kang matutulog ng mga bago matulog ang pinanood mo, yung mga negative, yung mga nakakatakot, nakakaiyak, nakakalungkot, nakakaawang mga eksena, yung mga palabas na hindi makakatulong sa iyong sarili para ma-uplift ka. Huwag mong panoorin yun kasi sigurado hindi maganda tulog mo at lalong hindi maganda gising mo. Subukan niyo po yan. Yung wala ka pa namang ginagawa sa paggising mo pero bakit parang ang bigat? Kasi ang bigat ng pinanood mo eh. Lalo na kung ang mga pinanood mo nung bago ka natulog ay yung mga talaga namang nakakatakot, yung nakakapagpahina ng kalooban, yung nakaka-demotivate, na walang about the Lord na binanggit doon kung hindi puro negative. Kaya nga po ako kahit balita, hindi na ako nanonood eh. Pinapanood ko lang ang balita pag may bagyo. Kasi mga bagay na hindi makakatulong sa atin, huwag na nating gawin, huwag na nating panoorin. Kasi ito po yung makakapagpahina sa atin eh. Alam mo yung kapag sa tingin mo hindi naman to, parang worth ba na panoorin ko to? Kaysa manood ako nito, mag-pray na lang kaya ako. Diba? Ang nakakatawa lang, nakakatawa pero negative na nakakatawa. Bakit ang tao kapag nanonood ng mga movies, Netflix at kahit ano pa mang mga panoorin yan, hindi inaantok, no? Talagang diretso, minsan magugulat sila. Nanood ng alas 8 ng gabi, aba, nagulat siya alas 12 na. Hindi pa siya inaantok kapapanood nitong palabas na ito. Pero kapag ka nanonood ng worship service or kahit anong about the Lord, pinapanood, mamaya mo lang pagtingin mo, mahagok na kasi tulog mo. Diba? Magbasa ng libro na minsan mga librong pangkaraniwang libro lang naman. Halos nabasa ang isang buong libro ng isang upuan. Hindi inantok. Pero nung nagbasa ng Bible, nasa first verse pa lang ng chapter na binabasa, humihikab na, inaantok na, at mamaya mo hawak lang yung Bible, tulog na. Walang nabasa, walang naintindihan. Bakit nangyayari?
Kasi unang-una, baka wala dito. Baka wala dito si Lord, di ba? Wala dito, maaring dito lang sa salita, pero wala sa puso at sa isip natin. Ilagay natin ang Diyos dito ng buong puso, buong kaluluwa, buong pagmamahal, at buong isip at buong lakas natin. Nang sa ganun, hindi natin katamaran yung mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Hindi po perfect na magagawa, pero sana pilitin nating simulan. Kahit minsan, pasaglit-saglit. Kapag talagang sobrang busy ka dahil antok ka na at pagod ka sa trabaho, find time to pray. Find time to acknowledge God kung sinong nagbigay ng isang magandang maghapon mo. Kung sinong nagbigay ng trabahong meron ka ngayon. Acknowledge God and worship Him, honor Him, and glorify the Lord. Sabi nga dito, True worshippers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. Diba? Kaya nga sabi ng Diyos, ayaw ko ng tira-tirang oras mo, anak. Worship me in spirit and in truth, sa katotohanan, diba? At sa spirito. Yung sinasabi niya dito, God is pleased when our worship is authentic. When Jesus said you must worship in spirit, hindi po yun yung Holy Spirit. Kung hindi, gusto niya yung spirit mo, yung manalangin sa Kanya. Made in God's image, yun yung spirit na ginawa. Itong katawan natin ay templo ng Diyos. Mag-worship ka at magpuri ka sa Diyos in spirit. Ibig sabihin yung spirit mo, ikaw mismo magpuri sa Diyos. Because that spirit made in God's image, you are spirit that resides in a body, and God designed your spirit to communicate with Him. Worship is your spirit responding to God's spirit. You have your spirit. Kaya nga sinasabing templo to ng Diyos eh. Meron kang spirit. Iba pa yung spirit ni Lord na nasa iyo. Kaya when you worship in spirit and in truth. Magpuri ka ng may katotohanan at ng may lalim ng ikaw mismo. Kaya nga sinasabi ng Diyos na nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, meron ka ng kakayahan na makipag-communicate sa Kanya nang hindi mo kailangan kinakabisado ang iyong panalangin. Directly, communicate with the Lord with all your heart. Sabihin mo yung mga gusto mo at yun yung gusto ng Diyos. Doon siya napiplease. Doon siya natutuwa at alam mo yun kapag binibigyan mo siya ng kapurihan na sobrang galing sa puso mo. Na hindi dahil kinabisado mo lang ito at gusto mo lang itong sabihin para lang masabing nakapagdasal ka. Kasi kapag pinagtuunan mo ng oras yung pananalangin, oras para makipag-communicate sa Diyos, yun yung napiplease ng Lord. Doon siya masaya. At doon siya talagang nakikinig sa'yo. Kaya huwag natin pong hayaan na maubos ang oras natin sa buong maghapon na hindi man lamang natin na isisingit ang Diyos. O huwag na nga word na singit eh. Kung hindi yung word na bigyan naman talaga natin ng oras ang Diyos. Bigyan natin siya ng oras kasi ito na ituro ko na po ito ng maraming beses. Ilista mo yung mga ginagawa mo for the whole day. Simula nang dumilat yung mga mata mo hanggang itulog mo ulit yan. Ilista mo. Eksaktuhin mo per oras or yung activity mo talaga per day. Alam mo, pag ginawa niyo po yan, magugulat kayo eh. Aba, hindi naman pala talaga ako ganun ka-busy. I still have this time na pwede kong gawing prayer time. Kasi ang prayer time po, it doesn't necessarily mean na pagdilat lang ng mata doon ka lang magdadasal. Siyempre, kailangan gawin natin yun. Pag tulog sa gabi or bago matulog, syempre, importante yon. Pero makikita mo, meron pa pala akong oras, Lord. Kasi ang gusto ng Diyos, pray unceasingly. Acknowledge Him any time of the day. Wherever you are, whatever you are doing. Diba? Kasi ba't di mo gagawin yun eh? Siya nga yung dahilan kung bakit ka nandito sa mundo. Siya yung dahilan kung bakit ka malakas, kung bakit ka merong kakayahan para magtrabaho at bakit ka ngayon ay may trabaho, bakit may masaya kang pamilya. Maraming pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. At para maging dahilan, para magpuri ka. Sabi nga sa Panginoon, Lord, alam mo, kulang nga eh.
Kulang ang buong maghapon para papurihan ka sa dami ng pasasalamat na gusto namin sabihin sa'yo. Sa dami ng mga ginawa mo sa buhay namin simula pa nung kami nilikha hanggang ngayon. Hindi lang sa akin, kundi pati sa mga mahal ko sa buhay. Kaso hinihingi nga ng Diyos konting oras na lang eh. Hindi na nga natin mabigay yung oras natin sa pananalangin para sa araw-araw. Pati yung paglilingkod sa pamamagitan ng pag-attend ng worship service, hindi rin natin nabibigyan ng oras. Isipin mo na lamang na ang pag-attend sa worship service ay 1 oras lang hinihingi. O sige, sabihin na natin umaabot ng 2 oras. At yan naman ay 1 beses sa 1 linggo lang na hinihingi sa iyo ng Diyos. Minsan hindi mo pa magawa. Lord, ito na lang yung panahon kung pagod na pagod ako. OT ako kagabi. Nag-OT na ako ng araw-araw simulang Monday hanggang Sabado. Kaya Lord, pagod na pagod ako. Sorry talaga, hindi ako naka-attend ng Sunday. Pero alam niyo po ba, sabi nga, kapag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Huwag po natin bigyan ng dahilan yung linggo na hindi tayo makakapag-worship sa Lord. Kasi sa totoo lang po, yung pag-attend natin ng worship service, hindi po yung para humingi tayo ng blessing sa Lord. Hindi po yan para tumanggap pa rin ng pagpapala. At iparating pa rin ang ating panalangin sa Kanya. Iyon na po yung pagkakataon natin para makapagpuri ng malaya sa Diyos. Sa haba ng linggo, ng buong linggo na busy ka na sa lahat at maraming pagkakataon, yung linggo na yun ang pagkakataon para ikaw ay magpuri, magpasalamat, ibalik ang lahat ng papuri sa Kanya at lakas mo. 2 oras. Diba? Minsan, pag umaattend tayo ng church, o ng service, parang mas iniisip pa natin habang nag-a-attend, ang tagal naman matapos para makapagpahinga na. Tagal naman matapos para makapag-ikot na kami sa mall at makakain ng pamilya. Minsan, 2 oras binigay mo nga sa Diyos para, sige Lord, nag-a-attend ako ng service. Pero pagdating mo naman doon, wala naman doon yung puso mo, wala yung kaluluwa mo doon, pagmamahal mo, pag-ibig mo, wala doon yung isip mo, wala doon yung lakas mo. So, bigyan po natin ng pansin yung mga oras na hinihingi ng Diyos para sa atin. Kasi sabi ko nga, nilikha tayo ng Diyos para magpuri sa Kanya. At pag ito'y kinuha na niya, paano na? Paano na pagdating natin sa Kanyang harapan? Lingkod tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos, pero hindi natin nagampanan yung pinagagawa niya sa atin. Kasi sabi nga ng Diyos dito, di ba? Ayaw ng Diyos ng partial obedience. Ang gusto ng Diyos yung kapag ka sumunod ka itodo mo, ibigay mo na yung lahat. Kasi yun yung doon siya napiplease, doon siya masaya, doon siya talagang napaparangalan. Alam mo yun? Ayaw ng Diyos ng tira-tira para sa Kanya. Kaya sana, through this message ng Lord, ialay natin yung buhay natin sa Kanya bilang pasasalamat, to glorify Him, to honor Him. Kasi He is sovereign. Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa mundo kasi, ang pag-honor at pag-glorify at pagpuri, sa sarili yun eh. Masaya ako kapag pinupuri ako ng tao, pag nakikita nila yung galing ko, kapag successful ako, yun, because of my power, because of my galing. Ako. Pero when you acknowledge the Lord dahil believer ka, yun yung dapat dahil doon tayo nilikha ng Diyos. Yun yung dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Yun yung purpose natin dito sa mundo. Ang purpose natin dito sa mundo ay ipakilala ang Diyos sa mundo. Ipakita sa kanila ang tunay na liwanag ng buhay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo sa buhay nila. At nilikha tayo ng Diyos upang papurihan siya, dakilain siya. Para nang sa ganun hindi tayo tumingin doon sa material na bagay na siyang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga idols, yung mga mali nating alam mo yun, kasi pag alam mo kung sino tamang papupurihan mo, hindi ka mag-create ng idols sa isip mo. Kasi ang idols is hindi lang yan yung mga nahahawakan. Ang idols ay pwedeng career, maging idol mo yung career, pwedeng maging idol ang pera, pwede mong maging idols ang relationship, ang asawa mo, na wala ka ng ibang tinignan kundi yung asawa mo.
na parang siya na yung kinatatakutan mo more than God. Alam mo yung, at siya na yung mahalaga sa'yo kesa ang Diyos. Katulad ng pera, kung paano tayo nililin lang nito. Kasi kaya dumarating yun. Hindi natin alam kung sino yung tama at sino ang dapat na parangalan at bigyan ng papuri, ng gloria, ng lakas natin. Kasi pag kilala mo at alam mo, di ka na titingin doon eh. Hindi ka madideceive nitong mga ito. Kasi alam mo kung sino ang iyong dapat papuri at bakit ka nilikha ng Diyos para magpuri. Kaya napaka-importante po mag-aral. Napaka-importante po na basahin natin ang salita ng Diyos. Kasi dito tayo kukuha at huhugot ng mga sagot sa mga tanong natin. Kapag may tanong ka, baka may gusto kang malaman tungkol sa Panginoon, just pray and ask the Lord to give you the wisdom, the knowledge, and the understanding. Mga tamang tao na magtuturo nito sa'yo. Mga pastor na tamang magtuturo sa'yo at bigyan ka ng wisdom, bigyan ka ng Holy Spirit, ng knowledge para maintindihan natin kapag binabasa natin yung Bible. Kasi sa totoo lang, marami nagsasabi, pag binabasa ko ang Bible, hindi ko naiintindihan. Check natin yung heart. Baka hindi nakakakilos ang Holy Spirit. Hindi nakakakilos ang Lord kung bakit hindi mo siya naiintindihan. Kasi baka hindi ka pa fully surrendered sa Lord. Surrender everything to the Lord. Wala ka naman pong dapat itira eh. Minsan may mga pastors na nagsasabi, mag-recommit. Kasi minsan kahit tayo believers na, andun pa din yung anger. Meron pa rin palang natitira, Lord. Meron pa rin natitira na hindi ko kailangan ng buhay ko. Mga bagahe na dapat isurrender ko na lahat. Minsan, nakakalimutan natin yan. At ang kadalasang nakakalimot pa nga minsan, yung mismong believers na. Kasi alam na natin eh, pero nalilimutan pa rin natin. Na mag-seek kay Lord, bumalik sa Panginoon, kaya nga merong recommitment, minsan, bigyan mo rin ng sarili mo to meditate. Diba sabi nga dito, paano mo bang gino-glorify ang Diyos, lalo na ngayong araw na to. Sabi, I will meditate on Scripture and reflect on its power. Balik tayo. Back to basic, ika nga. Kung ikaw ay isang believer na matagal mo nang tinanggap ang Panginoon, anak na ako ng Diyos kasi tinanggap ko si Lord as my Lord and Savior. Matagal ng panahon akong Kristiyano, pero teka lang. Nagagampanan ba natin yung pagiging Kristiyano natin? Pagiging anak ng Diyos? Paano ba natin to ginagawa at ginagampanan? Nakakapagbasa pa rin ba tayo ng Bible? Nakakapag-pray pa ba tayo pagising sa umaga, pagtulog, at sa buong maghapon natin? Nasaan si Lord sa buong maghapon natin? Nandito ba siya sa puso natin? Sabi nga, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and mind and strength. Ganun ba natin kamahal ang Diyos? Nakakapag-meditate pa ba tayo sa Bible? Sa kanyang scriptures? Nakaka-attend pa ba tayo sa ating worship service every Sunday? Sometimes kasi binanghawakan na lang natin yung tinanggap ko na si Lord bilang may Diyos at tunay kong tagapagligtas. Tapos na yun. Hindi po yun doon natatapos. Promise. Para malaman natin kung ano ang mensahe ng Diyos sa atin. Personal na gusto niyang ipagawa sa atin. Huwag tayong titigil na makipag-communicate sa Kanya at aralin ang Kanyang salita at mas lalo pang kilalanin ng Diyos ng mas malalim. Kasi the more natin siya nakikilala, the more tayong lumalapit, the more tayong tumatatag sa ating pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Hindi po sapat na makilala mo lang ang Diyos at tanggapin siya sa buhay mo. Papasukin siya, tama na. Meron po siyang nais ipagawa sa atin at sana makita natin yun at marinig natin yun. At malalaman lamang natin yan kapag tayo ay patuloy na nagpapakalalim sa Panginoon.
Huwag na nating hintayin na paluin pa tayo ng Diyos at magkaroon pa tayo ng isang pangyayari sa buhay na kung saan sakalang tayo makikinig na kung kinakausap na pala ako ng Diyos, hindi ko nakikita sa sobra kong kabisihan sa buhay ko. Sana kung ganun tayo kabisi sa lahat ng ginagawa natin, pilitin pa rin natin magkaroon ng oras para sa Panginoon, para lumago ang ating spiritual na buhay. Kasi ito po talaga ang ating sandata sa lahat ng bagay at sa lahat ng ating pakikibaka dito sa buhay natin dito sa mundo. Wala pong iba, promise. Kailangan natin ng Panginoon. Hindi lang para kilalanin siya at tanggapin, kung hindi mas lalong magkaroon ng intimate relationship sa Kanya. Yung malalim sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita sa Bible. And of course, sabi dito, para mag-glorify pa natin ang Diyos, I will make wise decisions that draw me closer to Him. Sa totoo lang, decision po yun eh. Yung bigyan mo siya ng oras, sa buong maghapon, sabi ko nga kanina, di ba? Ilista mo yung ginagawa mo sa buong maghapon, simulang gumising ka hanggang matulog ka. Isulat mo. Lagyan mong oras. Makikita mo meron at merong oras na may libreng oras ka. Hindi ka pa pala ganun ka-busy talaga sa kabila ng akala mo busy ka. Kaya dinidesisyonan yan. Hindi yan basta narinig mo na kailangan ko palang bigyan ng oras ang Diyos. Narinig mo pero hindi mo dinesisyonan. Kailangan desisyonan mo. Excuse me. Ang buhay ay ganun. Pagdilat ng mga mata natin, or bago ka palang matulog, ilista mo na ano ba ang mga gagawin ko bukas. O maaari yung iba sa inyo, meron na yung mga to-do list, diba? Yung iba naman hindi ginagawa. Okay lang kung hindi, pero sana, alam mo na, bigyan ng oras si Lord dun sa 24 hours na meron ka, na ibinigay ng Diyos sa'yo. Sabi ko nga, dun sa isang video ko, lahat tayo binigyan ng pare-parehong oras. 24 hours, wala pong sobra dyan. Kaya sana po, bigyan natin, desisyonan natin na at to simula bukas, Lord. Desisyonan ko na itong oras na to, para sa'yo to, Lord. No matter what. Kasi kung talagang super busy ka na at na-OT ka, baka naman yung lunch break mo sa trabaho na 12 to 1. Baka pwedeng yung 30 minutes kakain ka or 45 minutes kakain ka. Siesta ka. Pero baka yung 15 minutes doon. Bigay mo na kay Lord as your prayer time. Diba? Kasi minsan dami mo ng, Lord, anong oras na ako umuwi sa gabi? Pagdating ko talagang bulagta na ako sa sobrang pagod. Pagising ko naman sa umaga, Lord, nagmamadalit nagkukumahog na ako para makapasok sa trabaho. Wala talaga ako. Kaya minsan nga, Lord, nag-pray na lang ako sa bus. Oh, walang problema. Diba? Habang biyahe, that's a very good idea. Ilagay mo yung headphone mo dyan, yung earphone mo sa iyong tenga at makinig ka. Sigurado naman ako na ginagawa mo na yan, pero baka iba ang pinanonood, pinapakinggan mo. Why not? Buksan mo yung YouVersion Bible app. Meron pong audio doon na mapapakinggan ninyo yung Bible na talagang dire-diretso na napakaganda. At nandoon din po, meron ng kumpleto na yun eh. So sana po yung pag nandun naman tayo sa bus, huwag na tayong mag-aksaya ng oras pa na ang pinakikinggan natin ay yung mga bagay na hindi naman makakatulong para ma-uplift tayo, para maging malakas tayo pagdating sa trabaho. Sabi ko nga, kahit konting oras, kapag dinesisyonan mong gagawin mo yun, kaya yan kasi ikaw magde-decide yan. Kahit gustong gawin ng Diyos yan para sa'yo, pero binigyan tayo ng free will ni Lord para gawin yan sa sarili natin. Desisyonan mo kasi alam mo na eh. Pinag-uusapan, naririnig. Pero bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin binibigyan ng oras ang Diyos? Number 3, I will spend time praising Jesus and thanking Him for His faithfulness. Yun lang naliligo, yun lang pagising mo sa umaga, bigla lang pumasok, tumakbo ka sa CR. Habang sana nagbubuhos ka ng tubig, I praise you, Lord, I worship you, I honor you, I give you praise. You are my Jesus, my Savior, my God, my Conqueror, my Redeemer, my Prince of Peace, Emmanuel. Kailangan alam mo yung adjective ni Lord. Alam mo kung sino siya. Magiging bukang bibig mo yun eh.
Habang naliligo ka, habang nagluluto ka ng almusal mo, habang nagbibihis ka, you can say it. Praise Him. Diba? Kasi, kung pasasalamat lang, talagang isipin mo na lang yung maraming bagay na pagpapasalamat sa'yo, yung nilikha ka lang ni Lord. Tapos binigyan ka niya ng pagkakataong makilala siya. Napaka-blessing na nun. Laking blessing na nun. Kasi hindi lahat ng tao sa mundo kilala ang Panginoon. Alam nila, si Jesus ay Jesus sa pangalan, pero maaaring wala silang personal na relasyon na katulad mo. Ikaw na nandun na sa sitwasyon na kilala mo na ang Diyos, tinanggap mo na siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Alam mo na eh. Alam mo na secured ka na, saved ka na. Sana huwag mo sayangin yun. Find time. Find time na makausap si Lord, makipag-communicate sa Kanya. Makikita mo at mararamdaman mo ibang magiging araw mo, magiging buhay mo, magiging direksyon ng buhay mo. Ibang saya. Kasi minsan, sa umpisa, mainit tayo sa Panginoon, pero unti-unting lumalamig. So sana ngayon, muli nating buksan yung puso natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bigyan natin ng oras ang Panginoon, hindi yung tira-tira. Bigyan natin siya ng talagang nakaplano, nakalagay sa ating schedule, sa planner natin, sa journal natin, o saan mo man isinusulat, o sa cellphone mo man nilagay ang lahat ng mga activities mo. Sana isingit, o ilagay. Ayoko ng word na isingit, ilagay mo si Lord doon. Kahit na at least 5 to 10 minutes hanggang 15 minutes of your time, magkaroon ka ng oras ng pakikipag-usap, hindi lamang araw ng linggo, kung hindi sa buong linggo ng buhay mo. Araw-araw, bigyan mo ng oras ang Diyos. Nang sa ganun ay maging magaan ang takbo ng buhay. Maging payapa, masaya, at punong-puno ng excitement, ng enthusiasm. Alam mo yon, yung bawat gising mo excited ka. Kasi alam mo na meron na namang magandang mensahe ang Diyos at pag-uusap ninyo. Yung pag-uusap na hindi ka nagmamadali kasi dinesisyonan mo na yung oras na yun ay talagang inilaan ko sa Diyos. Yung walang iistorbo, yung talagang ito'y para sa Kanya. Gawin natin yan, kaya yan. Kasi ang Diyos naman ay tutulungan tayo sa lahat ng oras at pagkakataon ng buhay natin. Kahit sa mga ganyan, ipagdasal natin, Lord, tulungan mo akong ayusin ang schedule ko. Ayusin itong sinasabi kong busy buhay ko. Kasi baka hindi naman talaga busy. Sana po ay meron tayong mga magandang napulot na message sa message ngayon ng Panginoon. Kaya naman manalangin po tayo, Panginoon, maraming salamat. You are worthy of all our praise, honor. We glorify your name, Jesus. Salamat, Panginoon, you created us. Thank you, Lord God, kasi nilikha mo kami. Salamat sa patuloy mong pagmamahal sa amin na nawa, O Diyos, maibigay din naman namin ang oras namin para sa iyo. Maibigay naman namin din ang aming buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Na sana, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa ay iniaalay namin sa iyo bilang papuri at pasasalamat, O Diyos. Na sana, O Diyos, makita mo na ganun din naman ang nais ng aming mga puso. Kaya lamang, Panginoon, kami minsan ay naliligaw, nalilito at nadideceive ng kaaway. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapagtagumpayan na namin ito. At tulungan mo kami, O Diyos, na magawa namin ito nang naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pagkakataong makausap ka, makapagdasal. Tulungan mo kaming ayusin ang aming mga schedule, Lord. Thank you for your love, Lord. Kami po'y patuloy nakakapit at magtitiwala sa iyo, Panginoon. Wala po kaming kayang gawin kung kami hiwalay sa inyo. Kung kaya pa yung lahat ng mga nanonood ngayon at makakapanood nito, abutin mo ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Tulungan mo po sila na magkaroon ng mas lalo pang malalim na relasyon sa iyo. Tulungan mo sila, Panginoon, na isik ka pa ng mas malalim at patuloy na kilalanin ka, O Diyos, at basahin ang iyong mabuting salita, Panginoon, sa Biblia.
Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pagpapagaling mo sa aming mga karamdaman, sa mga pisikal naming karamdaman, sa aming pinansyal na pangangailangan. I-provide mo, Panginoon. Tulungan mo po kami sapagkat ikaw lamang ang makakapagbigay at makakatulong nito sa amin. Thank you, Father God. Ingatan mo po kami, proteksyonan mo kami. Ilayo mo kami sa anumang mga karamdaman, mga sakit at mga paghihirap o anuman, Panginoon, ay naniniwala kami, Lord. Tutulungan mo kami at susubaybayan sa bawat oras at sandali ng aming mga buhay. Thank you, Father God. We worship you, we honor you, we glorify you, and we lift your name on high because you deserve all the highest praise, Father God. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Thank you for your favor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat pong muli and I hope na na-bless po kayo ngayong araw na ito sa atin pong devotion. Samahan po ninyo akong muli bukas sa atin pong another devotion na talaga namang ramdam natin ang mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay. Pwede pa rin po ninyo itong panoorin ng replay kung hindi po ninyo napanood at hiling ko lang na sana po ay i-forward ninyo or i-share ninyo ang message na ito or ang live na ito. Nang sa ganun naman po ay marami po rin ang makapanood at mabless katulad ko ano ang inyong naramdaman. Huwag po tayong titigil na gawin ang nais ipagawa ng Diyos sa atin. Sapagkat naniniwala po ako na dito natin napapangiti ang Diyos kung tayo patuloy na maglilingkod at susunod sa Kanya. So maraming salamat po sa inyong oras. At sana po mamayang gabi makasama namin kayo sa atin pong GLYM Hour, A Message of Love, 7 p.m. po yan. Guest po natin si Ma'am Gina Dorig, isa pong guro at isa pong nanay at isang asawa at isang lingkod ng Diyos. At siya po ay magbabahagi sa atin kung paano ang kanyang talento ay nagagamit niya ngayon upang makapaglingkod sa Diyos. Siya po ay isang ventriloquist. Ayan, tuturo niya. Yun po yung mga nagpapapet na nakakatawa kasi nagsasalita na hindi bumubuka yung bibig nila. Ang buti ng Diyos sa buhay niya. Kaya po, kilalanin natin siya mamayang gabi at alamin natin kung paano siyang ginagamit ng Diyos ngayon sa kanyang ministeryo. At sana po ay sama-sama tayong araw-araw na nanalangin. Sama niyo po ako sa panalangin upang magkaroon na po tayo ng complete healing in Jesus' name. So maraming salamat po. I-follow nyo rin po ang God Loves You Movement nang sa ganun ay palagi po ay manotify. Samahan nyo po rin po kami sa aming pong mga plano na katulad ng gift giving na mangyayari ngayong December. Please join us. Makibahagi po kayo. Pwede po kayong makibahagi sa panalangin, sa pagbibigay, para po maraming mga bata ang mapasaya natin. At kung talagang maraming makikibahagi, maaaring pati pamilya ay mapangiti natin. Pero isa po sa goal natin this December ay makapagbigay ng isang Biblia sa bawat tahanan. Isang Biblia para sa isang tahanan. Gusto po natin na magkaroon ng Bible ang lahat ng pamilya sa buong Pilipinas. Wow! Praise the Lord! Tulungan niyo po ako sa mission na ito. Maraming salamat po and God bless everyone. See you again tomorrow. See you mamayang gabi. Para po sa GLYM Hour, A Message of Love. Happy Sunday bukas. Huwag pong kalimutang mag-attend ng worship service. Pero magkikita pa tayo ng 6:30 bukas ng umaga. God bless po sa inyong lahat at lagi niyong tatandaan, God loves you. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Bye-bye. God bless.